Nag-research ako tungkol sa gayuma. Na-curious kasi ako kung paano ito gumagana at kung talagang accurate nga ba. Kasi may isang pagkakataon sa buhay ko na sa palagay ko ay nagayuma ako. Ako po pala si Melinda, half Pinay, half Korean, 35 anyos, may asawa at anak at naninirahan ngayon sa Sorsogon. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay isang pangyayari na kahit ngayon ay pilit ko pa rin pong inaalala. May mga detalye na kasi na hindi ko na matandaan at ang mga nakakakilala na lamang sa akin at mga kamag-anak ang nagkukwento. Nakapangingilabot na sa tanan buhay ko ay hindi ko talaga inaasahan na mararanasan ko. Bumisita kami ng nanay ko sa lola ko sa probinsya. Bakasyon po kasi sa school kung kaya't naisipan ni mama na magbakasyon kina lola dahil matagal-tagal na din kaming hindi nakabisita doon. Nasa 18 pa lang ata ako noon at nag-aaral ng kolehiyo. 5 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Anak ako sa pagkadalaga ni inay sa isang Koreano na naging amo niya sa pinagtatrabahuan niya nung dalaga pa siya. Kung kaya't makikita talaga ang pagkakaiba ko lalo na sa kutis sa mga kapatid ko. Tanggap ko naman. Ang importante ay tinuring din ako ng amain ko na parang tunay niyang anak. Nakatira po pala ang lola ko sa Summer Island. Kinakailangan pang tumawid ng dagat sakay ng ferry. Pagkadating po namin, ay sinalubong ako ng lola at mga kapatid ko. Pinaghahagkan kami ng mga kapatid ko. Nakita ko pa ang nangingilid nitong luha sa sobrang sabik at saya na makita kami. Huling bisita kasi namin ay 5 taon na rin. Nambis ko rin ang mga pinsan ko na medyo nahihiya pang lumapit sa amin. Masaya kaming naghapunan nun. Kasama ang mga tiyahin ko, lolo at lola at mga pinsan ko. Napasarap ang kwentuhan namin at halos hating gabi na nang makapagpahinga kami. Sobrang saya ko nung time na yun. Kinabukasan, late na akong nagising. Ang mga kapatid ko ay nasa labas na. Kanina pa silang nagising. Hindi na raw nila ako inisturbo at baka napagod ako kahapon sa biyahe namin. Pagkatapos ng tanghalian ay nagkwentuhan na naman kami ng mga pinsan ko. Sa kalagitnaan ng pagkwentuhan namin ay natanaw ko sa di kalayuan. Nakita ko na maraming bata ang nag-uumpukan. Napansin ako ng pinsan ko na nakatanaw doon. Mel, gusto mo ba ng fishball? 5 piso, 10 na. Biglang pagpukaw ng pansin sa akin ng pinsan ko. Ay nako, fishball pala ang pinagkakaguluhan ng mga bata. Akala ko kung ano na. Kinuha ko ang coin purse ko na nasa kwarto. Tamang-tama, marami akong barya dito. Masayang sabi ko, sabay alog ko sa maliit kong pitaka. Iniyak ko pa ang maliliit na pinsan ko na sumama at bibili kami ng fishball. Dali-dali naman nilang sinuot ang mga tsinelas nila at nauna pang lumabas sa bakuran. Papalapit kami sa pwesto ng nagtitinda ng fishball. Nagluluto pa si Manong ng mga bagong fishballs. Hinuhulma niya yun gamit lamang ang kutsara. Nagmamadali naman na nagsipagtuhog sa kani-kanilang stick ang mga pinsan ko. Natawa pa ako nang hindi sila magkamayaw sa pagtuhog. Ako naman, nakatingin lamang sa ginagawa ni Manong. Sa tansya ko, nasa 40 anyos na ito. Sobrang itim niya dahil siguro sa babad sa araw sa pagtitinda. Gaganda mo naman, iha. Tagasan ka ba? Ngayon lang kita nakita dito. Tanong nito sa akin. Naku Manong, Elmer, pinsan ko to. Nagbabakasyon lamang. Sabat naman ng pinsan ko. Kalayo-layo naman ng pinaglalakuan mo, no nga?
Dugtong ng pinsan ko. Wala kasing pasok. Walang mga estudyante dahil bakasyon kaya't naisipan kong ilako. Sagot naman ito. Ngumiti na ako at nagbayad na. Pagkatapos nun ay umuwi na. Naikwento pa ng pinsan ko na pumupwesto raw pala ang kariton nito sa labas ng mga eskwelahan nila kung kaya't kilala na ng mga pinsan ko. Kinabukasan ay nakita ko na naman siya at tulad nung nakaraan ay bumili uli kami. Makailang ulit pa akong bumili hanggang isang araw mag-isa akong naglalakad papunta sa kariton niya. Wala ang mga pinsan ko. Inaamin ko, masarap naman talaga ang fishball tsaka mura pa. Ang huli kong naaalala, ang huli kong bili kay Manong. Nagtaka pa ako kasi nakahiwalay na sa isang plastic cup at inaabot niya sa akin at nagwikang, "O Ineng, ito ang para sa'yo. Espesyal yan at hiniwalay ko pa kasi alam kong bibili ka." Ngumisi pa ito ng nakakaloko. Para ba akong nagising sa isang mahabang pagkakatulog at naalimpungatan na nasa isang van na papauwi sa amin sa Sorsogon. Papungas-pungas pa akong nagtanong sa inang ko. Para bang blanco ang isip ko? Sobrang nagtataka ako. Marami akong tanong pero ang sabi ni inang sa bahay na lang kapag nakauwi na kami ay ipapaliwanag niya ang lahat. Ang kwento ni inay, nung isang linggo pa nila ako hindi makausap ng maayos. Lagi raw akong balisa at laging tinatawag ang pangalan na Elmer. Sa una ay nagtaka pa sila kung sino ang Elmer na tinatawag ko. Napansin rin nila na lagi akong nasa bakuran katapag sapit ng hapon. At nang makita ko raw ang nagtitinda ng fishball ay halos para daw akong baliw na inakyat at tinalon ang bakuran ng lola ko. Dagli-dagli naman akong sinundan ng mga ito at hinabol. At ang fishball vendor raw na iyon biglang nawala. May mga nakapagsabi din na mga kapitbahay na tinatagpo ko ang nagtitinda ng fishball tuwing gabi nang hindi na mamalayan ng pamilya ko. Ilang araw na pala akong wala sa sarili at iginapos nila sa loob ng bahay. May kakilala din ng mga tiyahin ko na manggagamot at tinawas ako. Napag-alaman na ginagayuma ako at sinusubukan na itakas na kung sino man yun. Ang sinabi pa ng manggagamot na mawawala lamang ang sumpa kapag ako'y makatawid ng tubig o dagat. Kung kaya't walang pagdadalawang isip ay inuwi agad ako ng nanay at mga kapatid ko. Mawawala lamang daw ang bisa ng gayuma kapag ito'y nakatawid ng tubig. Sa una ay hindi pa ako naniniwala sa mga kwento nila. Nang tumunog ang telepono sa bahay at ako na mismo ang nakasagot. Pinsan ko sa Samar ang tumatawag at tinatanong kung okay lang ba ako. At dun nagkwento rin ito. Hindi na raw nila nakita pa muli ang nagtitinda ng fishball. Hanggang ngayon, may palaisipan sa akin. Pilit kong inaalala pero wala po talaga akong matandaan sa mga pangyayari. Nakakatakot kung iisipin. Paano na lang kung hindi naagapan?